Naranasan mo na bang magsinungaling kahit maliit lang na kasinungalingan? Kung lalaki ka, naranasan mo na ba na magnasa sa isang babae na hindi mo pa naman asawa? O bilang isang relihiyoso, ginawa mo na ba na lumuhod ka sa harapan ng inukit na imahe na ginawa ng tao? At kung ikaw naman ay isang active sa social media na babae, naranasan mo na bang sumayaw-sayaw, nakita na halos yung buong katawan mo, yung pribadong katawan mo? Itong mga tanong ko na ito guys, sa tingin natin ay walang problema or maliit na kasalanan. Pero kung tayo po ay huhusgahan base sa 10 utos ng Diyos, ang mga tao po ay sa impyerno ang destinasyon. Ang sabi nga ng Panginoon sa Book of Romans, walang taong matuwid, wala kahit isa. So, paano na tayo ngayon? Halimbawa na lang, patuloy pa rin tayong naglalasing. Patuloy pa rin tayong nanlalait ng kapwa. Patuloy tayong upload ng mga video na labas ng kung anong pribadong parte ng katawan natin. Babagsak yan sa kasalanan ng pagnanasa kasi ikaw ang instrumento para magnasa yung isang lalaki sa'yo. Ikaw ang nagiging dahilan ng pagkakasala nila. At yun namang paglalasing, lahat ng kasalanan pwede mong magawa kapag lasing ka. Pag-iisip ng masama sa kapwa, pandalait ng kapwa, pagsisinungaling, akala natin lahat ng mga bagay na yan ay maliit lang at walang katumbas na kaparusahan. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi nagkasala. Hindi tayo pwedeng maging self-righteous. Dahil sabi nga ng Panginoon, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay sila ay matuwid. Dahil sinabi nga ng Panginoon na walang taong matuwid, wala kahit isa. Kapag sinabi ng isang tao na hindi siya nagkasala, wala sa kanya ang katotohanan. So ngayon, papaano na tayo? Papaano na kung tayo lahat ay makasalanan? Hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapahamak dahil tayo ay nagmula sa Kanya. Ang spirito natin ay galing sa Kanya. Sabi sa John 3:16, ganoon na lang ang pag-ibig ng Panginoon ng Diyos sa mga tao. Kaya binigay niya ang bugtong niyang anak upang kung sino man ang maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Basta maniwala lang tayo, dilinisin na ng Panginoong Jesus ang ating kasalanan. Tayo po ay kailangang magsisi sa kasalanan, humingi ng kapatawaran, magbagong buhay, tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Total repentance, hindi po repeatance, hindi po repeat. Ibig sabihin ng repeat, i-repeat mo yung sins mo. Kapag paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan mo, baka hindi ka paligtas. Ang totoo pong pagsisisi sa kasalanan at repentance ay pagbabago ng kaisipan at ng pamumuhay. Diyan po sasalamin kung tayo ay ligtas na o napatawad na ng Diyos. And kung tayo po ay patuloy na nahihirapan, nag-aalinlangan kung paano natin malalabanan ang ating kasalanan, magpakumbaba tayo sa Diyos. Aminin natin na tayo ay makasalanan, na kailangan natin ng tagapagligtas. Maniwala tayo sa Panginoong Jesus na tinubos na ang ating mga kasalanan, pinagbayaran na ng Kanyang dugo na dumanak sa lupa ang ating mga kasalanan. At higit sa lahat, ang pangatlo ay magkaroon na tayo ng commitment, magbabago sa buhay natin. Hindi po pwedeng mabuhay tayo ng walang pagbabago sa ating pamumuhay kung nais po natin ang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa mga nais po na magpakumbaba sa Diyos at mga nais magkaroon ng kaligtasan, pwede niyo pong sabayan ang panalangin na ito. Magdasal ng taimtim sa inyong puso dahil pagdarasal ay dinidinig ng Panginoon. Hindi niya po binabaliwala ang ating mga panalangin. Umpisahan po natin. Ipikit niyo po ang inyong mga mata. Sabayan ang aking sasabihin, ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at ihinihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo.
Ito ang aking dalangin sa iyong banal na pangalan, aking tagapagligtas at aking Panginoong Jesus. Amen. Kung ito po ay sinabayan mo at dinasal mo ng mula sa puso mo, isa po yung magandang simula para magkaroon ka po ng relasyon sa Diyos. And dahil po humingi ka na ng kapatawaran sa Panginoon, tinanggap mo na siya sa iyong puso, pilitin po natin na makinig sa mga salita ng Diyos sa bawat araw. Kung may pagkakataon ka, kailangan po na magbasa ka ng Biblia. At palagi ka pong magdasal bago matulog para magpasalamat sa Diyos, humingi ng kapatawaran kung may nagawa ka na namang pagkakasala. Kumbaga, hindi po tayo pwedeng mamuhay na tayo ay nasa kadiliman or nasa kasalanan. Sabi nga po, ang daan papunta sa kaharian ng Diyos ay napakakitid at kukonti ang dumadaan dito. Sa dami kasi ng mga nakasaad sa banal na aklat ng mga hindi dapat gawin ng tao ng mga kasalanan, talagang pakiramdam natin ay hindi natin yun kayang gawin at hindi naman talaga natin yun magagawa kung wala ang Panginoong Jesus sa ating puso. At sasabihin ko na din po dito, ang pagpapabautismo po ay isang kautusan ng Diyos na ito po ay tanda ng pagsisisi natin sa kasalanan. At ito po ay tanda ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus at pangako na tayo ay hindi na babalik sa maruming pamumuhay natin sa ating kasalanan. Nung mamatay po ang Panginoong Jesus sa krus, nung ipako siya, ito po ay sa pagbabautismo sa atin, tayo ay ililibing na din, ilulubog na din yung dati nating pagkatao. At sa pagkabuhay ng Panginoong Jesus, sa muli niyang pagkabuhay sa krus, yung pag-angat natin sa tubig, yun din po yung tayo ay nabuhay kasama ng Panginoong Jesus sa bagong pagkatao. Maunawaan nyo din po itong sinasabi ko pagdating ng tamang panahon. Pero sa ngayon po, sikapin po natin na maging mapagpakumbaba sa Diyos at dapat po tayong mamuhay na nasa puso natin ang Panginoong Jesus dahil tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang paghinga po natin sa bawat araw, ang pagkakaroon po natin ng buhay sa bawat araw, ang pagising natin sa bawat umaga ay isang paalaala ng Diyos na patuloy kanyang minamahal. Isa itong paalala para manumbalik ka na sa Kanya dahil ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Dahil ang kasalanan po ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Mahal ng Diyos ang mga tao, ngunit galit siya sa kasalanan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, kapag hindi ka nagbagong buhay, ikaw ay mabubulok or maglalaho. Ibig sabihin, mapaparusahan ka. Importanteng paalaala na kailangan po na magbagong buhay. Hindi po tayo pwedeng manatili na lasinggero, mananatili tayo na mahalay, mananatili tayo sa maling pananampalataya at paniniwala. Yan po ay isang sumpa kapag ikaw ay nananatili sa isang kasalanan. Dahil tayo po ay tinubos na ng Panginoon bilang alipin ng kasalanan. Maging mabuti na po tayong tao. At mahalin po natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa natin, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa upang hindi po tayo mapahamak. Dahil lahat naman po ng tao ay mamamatay at huhusgahan siya. Kaya, kung walang Panginoong Jesus sa buhay mo, nakakatakot. Kaya, dapat po nating maalala na kailangan po nating tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Pagpalang araw. Ang pagdarasal po at pagbabasa ng Biblia ay isang relasyon sa Diyos.